Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Kakaiba ho itong breaking news natin. Tila nagkakagulo na ho sila. Naku naman, Banat Bay, ano ba yung mga ganyang mong kwento? Pinapanirbos mo kami dyan sa ganyang mong kwento. Hindi ho, alam mo, ito, wala pong exaggeration to, pero matindi ho ang nakikita nating bangayan among two masasabi nating branches of government. Although hindi kasama yung Senate, pero magkaibang branch ho ito eh. Ang executive branch na kung saan si Marcos ang si Marcos ba namumuno? Ewan ko, hindi ako sure. Si BBM ba? Hindi ako sure. O basta, ang namumuno ay di umano, allegedly. Allegedly talaga no. Si BBM. Pero ewan natin, yeah? Malay natin kung talagang siya ba namumuno. O, pero gayon pa man, itong kanyang pinamumuno ang executive branch, through his executive secretary, abay nag-issue ng isang malupit na statement na tila sinasabihan ng House of Representatives. Kasi itong House of Representatives ay unti-unti nang lumulubog ang barko nila. Unti-unti na po silang nabubuking. Ito ngang recently na ginawa nila doon sa pag-chop-chop. Diba kung maalala ninyo, diniscuss natin yung kay BP Sara Duterte. Pero iba pa yung kay Ungab. Yung sinasabi ngayon ni Ungab na mga parang budget na supposedly ay para sa pangkalahatan o national ay ginawa, ay dinistribute sa mga maliliit na distrito, chinap-chap. Alam mo, delicate siyang chap-chap eh. Ito, walang biro ito. Nasubukan nyo ng umorder ng crispy pata? Ha? O di kaya isang buong litsong manok? Di ba, tatanong sa inyo. Minsan ng waiter, tatanong sa inyo, Sir, ma'am, ipapachap na po ba namin? Gago! Pag sumagot ka ng siyempre, mas maganda yun, nakachap na para diretso kain na lang. Pero delicate yun. Oo, bakit kanyo? Pag chinap, may konting mababawas doon. Mabilis, minsan yung nagchachap na chef, mabilis yung kamay nun, tak, subay subo, gano'n. No? O hindi subo, pitik ng gano'n. Pak, pitik ng gano'n eh. Bakit to? Kasi pag chinap-chap, hindi na halata. Tama, mali. Di ba? Pag chinap-chap mo, hindi na halata kung mababawasan o hindi. Tila ganun ata nangyari sa budget ng ating bayan. Kasi sinasabi nga ni Ungab, abay chinap-chap yung budget. Di ba? At yung pondo na nanggagaling sa tulong sa ibang bansa, tila chinap-chap, ginawang zero yung budget, tapos inilagay na lang sa mga district project. Naku po. Sino ba sa Congress natin ng mukhang chef? Alam nyo na kung sino. Hindi ko na kailangan ispelingin. Mukhang alam nyo na kung sino yung chef sa Congress. Grabe ka naman. Para mo naman pinatatamaan si Ninong Ray niyan. Hindi kasi alam mo, ewan natin pero pagka, ewan ko sa Pilipinas parang standard pagka chef ka medyo malusog ka eh. Ninong Ray, biro lang ha. Hindi kasi alam mo, masarap lang talaga magluto daw si Ninong Ray at kaya masarap din ang kain. No. Parang ganun din ata yung chef ng Congress eh, di ba? Sa sobrang daming napipitik o sa daming nabubulsa, abay lumalaki din. Gago! Sino kaya yon? The Who, itong chumachap-chap ng pondo ng bayan natin. Ayan ang ating alamin. At dahil nga po, nabubuking na sila unti-unti. At dahil nga po sila po ay nabibisto na, di ba? Ito na ngayon ang
Panahon para magtututuro. Yan. Nagtututuro na sila ngayon. Kaya nga, si Executive Secretary, ayan, sumulat na. Statement of the Executive Secretary. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain member of the House of Representatives. Umi-spin na daw kayo ngayon. Who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Gago! Ladies and gentlemen, nanggaling na po sa bibig ninyo, Mr. Executive Secretary, that there is corruption in the House of Representatives. Kaya nga alam mo yung style ni Marcos na paiyak-iyak. Tapos ako kasi, eto, sabi nga ni VP Sara Duterte, di ba? Gusto mo solusyonan to, malaman kaagad yung investigasyon? Alam mo Marcos, alam mo BBM, kung sino ang punot dulo nito. Wag na tayo magpajikot-jikot dyan. Alam mo kung sino ang punot dulo ng korupsyon ng budget. As a matter of fact, nung panahon ni Pangulong Duterte, tinangka din yan. Kaya nga vinito niya yung budget noon eh. Kasi tinanggal niya yung mga insertion ng mga ulul na mga congressman natin. Dahil yung mga congressman natin na yan, anak na mga... Sila po talaga ang meron ng nature na mga magnanakaw. Huwag na po tayo magpaikot-ikot, Mr. President. Ngayon, ikaw ang may alam. Ang pinsan mo, ang leader ng Kamara. Don't tell me wala kang alam. Ano to? Wala ka na ba talagang alam sa buhay? Hindi, talaga bang isa kang inutil na presidente at wala ka nang alam? Diba? Alam mo nangyayari dyan. Pero bakit ayaw mo magpangalan? Alam mo kung sinong kumakalikot ng budget natin. Ayan na nga nanggaling na sa executive secretary mo for their own corruption. Attempting to shift the blame for their own corruption. Ibig sabihin, meron talagang corruption sa kanila. At ngayon, itinuturo sa inyo. Ikaw naman, para kang inutil na presidente, nakatanga, nakanganga. Executive secretary mo na nagsasalita. Ikaw, may pa-t-shirt ka ba sa next vlog mo? Ang drama-drama mo. Uulitin ko. Wala kaming pakialam sa emosyon mo. Wala kaming pakialam dyan sa drama mo. Ang gusto namin solusyon, pangalanan mo kung sino ang nagnanakaw ng pera namin. Alam namin mahirap makulong agad-agad dyan. Siyempre may due process. Pero at least man lang, pangalanan mo na. Ang problema, takot ka. Yan ang totoo. Ang problema, mahina kang nilalang. Wala kang... Nako, bunti ako na sabihin bayag, pero ayoko sabihin yun. Hindi maganda. Yan ang totoo. Wala kang... Nako, ayoko talaga sabihin yung bayag na yan. Mapangit, di magandang pakinggan. Alam mo naman kung sino eh. Nagmamaang-maangang ka pa dyan. Diba? Sabi nga dito, second paragraph, the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigation into anomalies will be futile if the source of corruption remain unchecked. Oh, kita mo na? Sinong sinasabi ditong source of corruption? Oh, Speaker, sumagot ka! Saldico, sumagot ka! Bakit sila? Kasi nga, remember, yung committee ng APRO, yung appropriation na pinamumunuan ni Zaldico at si Speaker bilang head ng Kamara,
Sila po ang nakakaalam niyan. Sila po ang nagde-determine ng mga budget dyan. Kailangan nilang sagutin yan. Hindi ko sinasabing sila yung corrupt. Ang sinasabi lang natin, since kayo yung leader ng APRO, ikaw nakakaalam kung saan ang mga budget. O, ikaw speaker, since ikaw ang leader ng Kamara. Di ba? So dapat ikaw ang sabi nga dito and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. Again, maaari sabihin ng iba, hindi na naman si Zaldico ang head ng APRO. Tama naman. Hindi na siya ngayon, 'di ba? Bakit? Nagbitiw daw siya dati. Oh, tama naman 'yun. But ang problema nagsimula nung panahon na siya ang chairperson ng committee na 'yan. So dapat sagutin niya yung mga problema niyang budget niyang nakaraan. Ang problema, wala na siya. Nasa Amerika na. Mukhang di na, naku, patay tayo dyan. All our investigation into the anomalies will be futile if the source of corruption remains unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first! Ayan Napakalinaw niyan. Pasigaw yan. Bakit? All caps. Tapos merong pang exclamation. Clean your house first! Ganon. Diba? People of the house. Yan po ay napaka-obvious na po, di ba? Sana lang, talaga hong, sana lang po, sa akin imbestigahan. Kasi ang problema ngayon, naku, ayan. Sorry, mukhang nawala tayo. Ang problema po kasi mga kababayan, ayaw imbestigahan. Ayaw kasi, di ba, kita nyo naman nung tinatanong, dapat bang imbitahan si Magalong dito? Ayaw. Dapat imbitahan si Zaldico since siya ang makakasagot patungkol po doon sa paglagay ng budget according to Tiangco sa iba't ibang distrito. Ayaw din. Kaya isang kalokohan, isang katarantaduhan yung investigasyon na nagaganap sa Kamara ngayon. Kalokohan yan. Wala kayong makukuha dyan. Ididiin lang nila dyan. Sabi nga ni Tiangco, di ba, tinanong siya, ano para saan pa investigasyon? Wala lang. Ididiin lang dyan yung kalaban nila sa politika. Gago! Kaya nga, di ba, ngayon pinalalabas, sino may kasalanan? Si Escudero. Sinong pinalalabas? Si Bongo? Si Bato? Tang-inan yan, yung korupsyon naggagaling sa Kamara, yung pag-aalat ng mga budget dyan naggagaling, tapos ang sisisihin nyo yung mga senador, abay mga... Ayoko na lang magsalita pero alam mo ako, galit na ako eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, yung mga investigasyon, kahit nga sa Senado, medyo napuprostrate na ako dyan sa investigasyon na yan. Sana naman sa Lunes, may pangalan ng banggitin. Kasi kahit sa Senado, ang pinupuntirya puro kontraktor, puro DPWH. Alam mo, tanungin nyo taong bayan. Hindi, ako kayong mga senador, kayong mga congressman, tanungin nyo taong bayan. Alam mo, isasagot sa inyo, wala namang mangyayari dyan. Panay yung investigasyon, wala namang kwenta yung investigasyon na yan, wala namang makukulong dyan. Tanungin nyo sila. Alam nila na merong problema sa gobyerno. Pero sinong pinupuntirya? Yung mga kontraktor? Sabi ko nga sa inyo, di ba, sinasabi nga namin ang problema na yan, parang ahas yan. Hindi pwedeng buntot lang ang putulin mo dyan. Tutuklawin ka pa rin yan. Hindi rin pwede yung katawan lang. Makakatuklaw pa rin yan.
Ang pugutan ninyo, yung ulo, yung saksakin ninyo, di kaya yung tanggalin ninyo, ay yung ulo. Kaya alam nyo, ladies and gentlemen, sa kasaysayan ng Pilipinas, nakakahiya, pero katotohanan ho ito. Pumunta ho kayo ng ibang bansa. Hindi ho zero corruption sa ibang bansa. Ah. Baka akala ninyo zero corruption sa ibang bansa. Hindi, may corruption din doon. Kaya lang, yung corruption nila doon, pag ikukumpara sa corruption natin, wala, baliwala. Ayan ba corruption nyo? Matatawa ka na lang, baliwala. Yan ang tingnan ninyo. Kaya parang ang linis-linis, parang ang ayos-ayos ng gobyerno nila, parang ang ganda-ganda. Pero may corruption din sila. Yan ang lagi nyo pagkakatandaan. Ngayon, ito lang ang problema sa atin. Sa atin, sagad. Sagad sa korupsyon. Ultimong yung mga supposeding magsasaayos ay napaka-corrupt. Yung dapat sisihin, nagsisisihan. Hindi, sa totoo lang isang malaking katarantaduhan na po yung nangyayari sa bayan natin eh. Ladies and gentlemen, people of the earth, especially the Filipinos around the world and itong sa ating bayan, tinatarantado na tayo ng gobyerno. Parang wala na tayong kakampi. Honestly, ako napuprostrate na ako eh. Parang wala na tayong kakampi. Ang talagang nakakakita na lang ng katotohanan, sorry to say ay yung mga netizen, mga social media vlogger, sila na lang po yung nakakakita ng katotohanan. Bakit to? Frustrating ho yung hearing, wala nang kwenta. Wala kaming pakialam kung magnakaw yung si Diskaya. I mean, alimbawa lang totoo yung sinasabi ninyo, magnanakaw yan si Diskaya, o di kaya yung iba pang mga kontraktor, hindi yan ang pakialam namin. Tangina, wala naman nanakawin yan kung wala magpapanakaw. Tandaan nyo yan. Walang mananakaw yan kung walang magpapanakaw sa kanila. Kung hindi papayagan nung security guard. Hindi, ito walang biro Halimbawa lamang sa isang opisina, may magnanakaw. Pero may security guard. Kung hindi pipigilan ng security guard, yung magnanakaw, wala mangyayari. Ito pa masama, yung may mismong nasa management ang nagbigay doon sa magnanakaw. Ang importante lang, may party sila. Tanungin kita, paano mahuhuli yun? Paano matitigil yung pagnanakaw sa isang opisina kung yung mismong management ang nagpapanakaw? Kahit tanggalin mo lahat, iban mo lahat ng kontraktor ngayon. Ngayon lang yan, hindi mo nabunot ang tunay na problema ng bayan natin. Kahit palitan mo yung gwardiya bilang DPWH, kahit palitan mo sekretary niyan, palitan mo lahat yan. Kung yun nasa management, ang nagpapanakaw at nagbibigay, ito palitan nyo yung, yan, palitan nyo yan, pero panakaw natin ulit ito. Kung yung management mismo nag-aabot sa magnanakaw, paano? Ayan na hindi po ako nagsasabi niya na ultimong yung executive secretary. Nagsasabi na. Di ba? Pambihira kayo. Kung hindi nyo pa rin yan nakikita, ewan ko na lang sa inyo. Pasensya na mga senador. Galaw-galaw naman. Magalong. Galaw-galaw din. I know it's really hard for you to do it kasi you're a mayor, it will look political. Pero since dumaldal ka na rin naman, i-all out mo na. Huwag mo nang antayin. Paano kung hindi ka imbitahan? Paano kung hindi ka bagsalitain? Diba? Halimbawa lang naman. I know. Ako may hope pa kahit papaano, mga ganito kaliit. May hope pa ako sa Senado kahit papaano.
Kaya lang kasi hindi ko magets eh. Alam naman ng mga senador, especially yung chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya kung sino talaga eh. Galing siya dun eh. Alam naman niya, hindi ko maintindihan bakit basta. Ang tagal. Inip na po kami. Pasensya na po Senator Marcoleta. Hindi po kita inaaway, hindi po kita, ako po ay believe sa inyo. Ako po ay may tiwala sa inyo. Ako'y nagsasalita lamang dahil yan po ang naririnig ko sa mga netizen. Yan po ang damdamin ng netizen na akin lamang pong itong inilalabas, isinisigaw. Kami po kasing mga vlogger, kami po ay para kaming megaphone. Alam niyo yung megaphone? Yung tatak ng cellphone ni Sharon Cuneta? Ano ikaw pala yun. Hindi, para po kaming megaphone. Ano ibig sabihin po? Kami yung megaphone, yung, di ba, yung ganito, parang yung torotot, yung ganon. Halimbawa, ito yung megaphone, di ba? Electric pan to eh. Pag itinapat mo yung bunganga mo dyan, kung ano yung sabihin mo, malakas. Lalakas, di ba? Kami, ganon ito, parang kami itong megaphone. Halimbawa, kung megaphone ito. May nagsasalita yung mga netizen. Frustrated netizen. Kami lang po ito. Taga-sigaw lamang. Taga-sigaw lang. Ako po, ang dami ko na nakakausap. Eh. Alam mo, sagot nila, parate. O, banat ba? Ano na? Kamusta na? Parang wala namang mangyayari dyan sa mga investigasyon na yan. Wala naman nakukulong. Tsaka bakit tila parang yung mga kontraktor lang ang hinahabol nila? Yung mga DPWs na nag-resign na, wala na. Di ba? Kailangan may makulong eh. Kasi may nanakaw eh. May nawala sa kaban ng bayan. At we're not talking about millions here. Villanueva, akala ko ba galit na galit ka nun? Di ba? We are not talking about millions here. We are talking about billions. Alam nyo, yung billions na yan are killing people. Why? Yung billions na yan, kung inilagay nyo lang sana sa mga ospital na tulad ng mga panukala ni Senator Bongo. Hindi, ito walang biro ito Ang daming panukala ni Senator Bongo about health. Ako kaya sumusuporta ako kay Senator Bongo dahil doon. Alam ko kasi yan eh. Remember, this is not ayoko tong kaya lang kikwento ko na lang din sa inyo. Para malaman ninyo kung bakit maano ang puso ko dito. We have the worst health system in the world, sa tingin ko. Kasi, sa ibang bansa, pag magkasakit ka, siguradong meron kang pang ospital, meron kang yung kidney, alam mo yun, yung sakit sa kidney, yung nakalimutan ko na. Kasi may nakausap po tayo dyan sa Amsterdam. Binabati ko po pala si nanay dyan sa Amsterdam. Nanay talaga, no? Yung treatment niya, tapos binibigyan pa siya ng sahod ng gobyerno. Di ba? Ay, taga-Paris pala siya. Diyan ko lang namin sa Amsterdam. Ganun eh. Sa atin, pag nagkasakit ka, patay ka. Alam mo, ito yun Kasi remember, my mother was diagnosed with cancer bago siya namatay. And dahil doon talagang yung pera ng aming pamilya ay naubos dahil sa pagpapagamot. Ala naman, hindi mo pagamot. Di ba? So naubos. And ako, nalalaman ko kung magkano yung ginagastos. And sabi ko nga, paano kung wala kang pera? Paano kung mahirap ka? Mag-aantay ka pa ng limos mula sa mga politiko. Alam niyo yan. Kasi maraming humihingi ng tulong sa akin na wala naman ako magawa. Sabi ko nga, kung may pera lang ako, kung bilyonaryo lang ako, ibigay ko lahat sa inyo yan. Pagawa ako ng ospital. Hindi eh. Ang daming humihingi ng tulong sa akin na wala akong magawa. Sabi ko nga, kung yung bilyon-bilyon na ninakaw dito sa flood control project,
na sana, wala naman nangyari. Ibig sabihin, walang tinayo. Kung sana inilagay na lang sa mga, yung plano ni Bongo na magkaroon ng mga ospital, mga super health center, mga ganon, sa bawat barangay. Kahit pa paano malaki matutulong nung bilyon-bilyon na yon. At may mga maliligtas na buhay doon. Kaya nga, literally, yung mga tarantadong magnanakaw ng mga congressman natin, they are killer and murderer. Murderer po sila. Dahil yung ninakaw nila, sana nakapagligtas ng may mga sakit na mga kababayan natin. And yet, because gusto lang nila makabili ng Gucci, gusto lang nila makabili ng Hermes. Hindi ko alam kung ba't gusto nila magka-herpes eh. Ay, Hermes pala. Para makabili ng patik-patik na yan, makabili ng Rolex. Bawat bili nyo yan, bawat bili nyo na mga kakapritsyohan nyo sa buhay, meron kayong pinapatay ng mga kababayan natin. Na sana ginamit para sa pangpapagamot nila. Ang ginawa mo, kinuha mo. Binulsa mo, animal ka. Tarantado kang putang. Hindi, walang biro. Ako, sa totoo lang, kung ako lang ang masusunod, tanggalan na ng budget yung putang inang DPWH na yan. Wala naman kwenta yan eh. Oo, tanggalan na lang ng budget yan. Tapos bigyan na lang yung mga local government. O, tanginan nyo kayo magpaayos sa mga karsada nyo ha. Pag lumubog yan, problema kayo. Hindi ako ha. Para alam natin kung sino sisisihin natin. Ang problema, DPWH. Sino sisisihin natin doon? Wala na. Pagpapagawa ng karsada, turuan lang yan ng local government. Totoo. Bakit di mo ibigay sa local government yan? Para yung mga constituent nila, pag nakikita nila lumulubog yung lugar nila, lusubin nyo yung bahay ng mayor. Hindi, kaya nga alam mo, may punto talaga yung matagal na rin itong gusto ni PRRD noon yung federal form of government. Bakit? Isa yan sa isa yan sa masusolusyonan eh. Kasi yung budget, instead na napupunta sa national, yung national na magbibigay sa local, baligtad. Yung local na magbibigay sa national. Bibigyan lang niya ng porsyento yung national. So mas malaki yung kinikita, mas malaki mapupunta dun sa local. Which is, sisisihin ng mga tao, kunwari, nakatira ka sa Makati, pagka may nagkalubog-lubog dyan, sisihin nyo yung ninyo, mayor nyo, na tanim ng tanim. Hindi, alimbawa lang. Di ba? Eto kasi, nangyayari. Sisihan kayo ng sisihan. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Ay, ayan, nagkakagulo-gulo na sila, Sinisirisi ng, kasi nga, ito kasing may isa kasing epal na po. Pampagulo, gustong umeksena. Kilala niyo yun kung sino? May gustong umeksena sa buhay natin. Pampagulo eh. Hindi ko alam, hindi ako naniniwala sa tao na ito kasi marami rin to sinabi doon sa istasyon na matino eh. Diba? Ang dami niyang reklamo sa istasyon niya dati, yung SMNI. Kami nandun, matino naman eh. Maayos naman. Walang korupsyon. Zero korupsyon ng SMNI. Ang KOJC, alam nyo, kaya ganyan yan. Ito diretsuhan tayo. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, and until now, I will take a stand on this. Magkaiba ang aking doktrina, paniniwala, at doktrina ng KOJC. And we have to respect that. Ganun talaga eh. Okay? But if there is one thing na sigurado ako about them, it's the zero corruption. Believe me or not, hindi ho KOJC ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas o sekta ng relihiyon sa Pilipinas or belief sa Pilipinas. KOJC is not the biggest. But in their short term, sila ho ang nakagawa ng pinakamalaki sa buong mundong Coliseum. Malapit na hong buksan yan. Kasi nga,
zero corruption. Paano nila nagawa yun? And I can speak as a member of the SMNI family. Talagang money is not a problem to them. As a matter of fact, money is just a servant to them. Kasi sa iba, money is a master to them eh. Yun ang sinasamba nila eh. Etong KOJC and SMNI, money is not a problem. Talagang hindi ho problema. 'Di ba? Alam niyo kung bakit? Because of the zero corruption. And ako mismo, I can guarantee you, there is zero corruption. Everything nakasulat yan. Kahit 5, nakasulat yan kung saan gagastusin. Lahat yan, documented. Kaya itong Mike Abe na ito, nung umalis sa SMNI, takang-taka ko. And I found out a lot of things about this guy. Hindi ko na lang sasabihin kasi it's going to be my words against his words. Hindi na yon. Pero ito na naman siya. Nanuka na naman ng nagpapakain sa kanya. May reklamo na naman. Diba? Ito si Mike Abe. At may binubulgar na namang korupsyon. Pero tingnan ninyo ha. Wala itong sasabihin. Titigil din ito, tingnan mo. Lumayas lang ito kuno. Ewan ko kung talaga lumayas siya o sinisanti siya. Kasi magkaiba yung sinasabi niya eh. Sinabi niya, hindi na daw siya pinasalang. Tapos sinabi niya, nag-resign na daw siya. Ano ba talaga ang totoo? Kung hindi ka na pinasalang, ibig sabihin you're fired. Paano kasi yung bunganga mo, walang kwenta. Kung may nakikita kang mali, sabihin mo ng diretso, o ito ang mali. Ganito kasi yan. Ganito yan. Hindi yung Hindi, meron talagang korupsyon. Maglabas ka ng ebidensya. Alam mo kung bakit? Remember, kung si Mike Abe nanggaling sa SMNI, kami ni Mocha nanggaling kami sa Office of the President, PCOO. Hindi porket pangit yung lugar, hindi maayos yung building, mabagal ang pagkuha ng budget, ay may korupsyon na kaagad. Hindi ganun yun. Nagkataon lang talaga na minsan talaga napakabagal lang ang takbuhin sa gobyerno. Lalo na pag yung siyempre dahan-dahan sinisigurado. Baka mamaya merong mahusgahan na nangungurap. So kailangan lahat yan documented. Naranasan namin yan. It is really hard ang budget sa loob even if Office of the President ka pa. Feeling entitled na naman to si Mike Abe. Feeling na naman na akala mo alam na niya ng lahat. Ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na kumakarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Sino si Raulo na nandun ka nasa channel mo, nagbibigay ka ng programa, sisisihin mo yung channel mo? May problema itong tao na ito eh. Honestly, may problema itong tao na ito. I mean, every organization, whether in government, company, there is a problem. When there is a problem, how do you solution that kind of problem? You talk to your boss? You do everything? Hindi yung you go out to public at eto kasing boss ko, gawin mo yan sa private. Tingnan ko kung hindi ka kasuhan. Hindi, yung totoo I mean, may problema sa family. Anong gagawin mo? Kasi itong nanay, tatay ko, sa media, gagawin mo yung sisira mo tatay, nanay mo. Kasi panay sila away. Hindi pwede yun. Pag-usapan ninyo sa pamilya yun. Ikaw nandiyan ka sa loob ng PTV, binabanatan mo sarili mong boss. Ang bira ka, Mike Abe, Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months,
Every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tumigil kayo ha. Marami nakakarating sa akin. May corruption dito sa estasyong ito. Korupsyon Papakalaan kagad? ko kayo pag... Yan yung mga katarantaduhan ng statement. Oh, may nakakarating sa akin na mga korupsyon dito. Korupsyon kagad? Maglabas ka ng ebidensya. Alam mo, dapat ito, kasuhan ito ng ano eh. Hindi, ako hindi ko pinagtatanggol yung PTB, hindi ko pinagtatanggol yung PCO dyan ha. Hindi yan ang punto ko dyan. Alam mo, kung that's not the way to do it. If there is corruption, file a case against someone. Hindi yung ombudsman. File the case. Hindi yung ganyan. Para kang batang iyakin. Nalaman ko yan, wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Palakpakan natin. Magsama kayo ng mga luka-luka. Na kayo lang ang bayani. Kayo lang ang may mahal sa sa bayan. Saan ka naman nakakita ng... Naku, sandali. Gusto niyo bukahin ko na? Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy. Tingnan natin kung malaki yung problema Isa-isay na daw niya. Tingnan natin kung malaki yung problema. Ano ba problema dyan? Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? May tulo! Bakit natulo? Di may... Tulo ang problema. Dahil sa tulo may corruption na. Okay. Alam mo, pwede naman ako manahimik dito. Hindi to banatan. Kaya lang kasi alam ko yun eh. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, nanggaling kami dyan. Yung budget ng PCO, hindi naman kasi laki ng budget ng mga ibang ahensya ng gobyerno. And ladies and gentlemen, ang PCO, maraming branches yan sa baba. Sobrang dami niyan. I think 10 o 15 branch na nasa baba. Iba-iba yan. Iba-ibang departamento na nandun sa baba ng PCO. Pakarami po. Ibig sabihin, yung budget na kakarampot na ibinibigay sa kanila. Kasi akala niya, Office of the President, lahat ibibigay sa PCO. Marami rin ang nasa ilalim ng Office of the President. Sa PCO, marami rin nasa ilalim niyan. Hahatiin mo lahat yung budget. Kaya least priority yung mga building. Kasi matagal na yan luma na yan. Kaya nga kung maaalala ninyo, di ba? Pinuri natin si Sec Martin noon dahil inayos niya yung pinaganda niya kahit papaano yung mga ganyan-ganyan. Panahon ni Sec Martin yan eh. Inayos niya yung RTBM, inayos niya yung mga gamit. Hindi ko kasi biro ang mag-upgrade. Sabi ko sa inyo kasi po, dati po ako sa ganyang klaseng sa tech technology. Sa mikropono ng pangalan mahal-mahal na para masahuran mo lahat ang buong PCO at mga nasa ilalim niyang departamento, ubus na ang budget. Gusto nito dahil lang sa tulo, may corruption na. Gago! Nakala mo bilyon-bilyon ang budget ng PCO Iba ho ang budget ng Office of the President sa PCO Magkaiba ho yun. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Kawawa naman pala sila talaga. Walang aircon kaya nagre-reklamo. Kayo naman kasi PTB at saka ang pangalan nung dyan, yung kanilang secretary. Dapat talaga itinira nyo na lang sa hotel ito si Mike Abe. Para walang reklamo. Gago! Alam mo naman ito feeling entitled dito Kaya para walang reklamo sa buhay, itira nyo na sa hotel next time. Baka namang may malapit na hotel dyan. Gago! Diba? Yun, Office of the President,
Pinagmamalaki nating Office of the President. Ay, may budget po yan. Pinagmamalaki. Ikaw lang nagmamalaki nun. Pinagyayabang nyo kasi. Hindi naman kailangan ipagyabang yun. Office of the President kami, ha? Sabi ko nga sa'yo, PCO kami nun. Papel lang, hindi kami makahingi. Para gagamitin pang-print ang mga document, ako na lang bumili. Printer lang, ang hirap-hirap. Inabot pa kami ng 2 linggo bago kami mabigyan ng printer. Printer yun, ha? Matik na dapat yun. Lumabas ba kami sa media at pinagsasabi namin, kurap si Sec Martin kasi walang printer dito. Gago! Ano utak yan, Mike Abe? Ano utak meron ka? Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Yun. Alam mo, ako BBM, makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo. Bibigyan kita ng payo. Unsolicited advice. Mahal pa naman ng talent ko pag nagbigay ng payo. Sibakin mo na yung sekretary. Ipalit mo si Mike Abe. Gago! Kasi mas magaling siya eh. Mas alam niya ang lahat ng bagay sa mundo na ito, di ba? Palitan mo na yung sekretary mo. Ipalit mo na to. Yun ata pangarap nito eh. Maging sekretary. Anak ng... Hindi, kung ako sa'yo ha. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Pakialamero. Wala ka nang pakialam doon. Kung magpapalit-palit ng manager dyan. Sabi ko nga sa inyo eh. Palitan nyo na yung sekretary. Ito na ipalit nyo. Mas maraming alam to eh. Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili pero nagsisimula pa lang silibak na. Ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO. May problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Mike Abe, aantayin namin yung sinasabi mong korupsyon Aantayin namin niya, wag kang puro daldal, aaraw-arawin ka namin. Pag hindi mo inilabas yung korupsyon na sinasabi mo dyan. Paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna... Gago! Siguraduhin mo iisa-isahin mo yan, wag puro daldal Kasi ganyan ka naman puro ka lang daldal. Siguraduhin mo, ilabas mo yan Pag hindi mo inilabas yan with evidence wag lang puro daldal. Ako lang, baka sabihin niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Ikaw na talaga. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alang walang nangyayari. Aba, ikaw na talaga. Sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abe Live. Totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Ay, parang akin yun Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Mike Abe, aantayin namin yung sinasabi mong expose mo,
Pagka puro daldal ka, yari ka talaga. Tanggal ang credibility. Sa bagay, wala ka naman na talagang credibility noon pa. Gago! Mayroong korupsyong nangyayari kahit Sige, sa opisina ng ilabas gobyerno. mo Kahit yan. dito. Oh, wag Alam puro niyo, hindi ko daldal. alam yan. Ilabas Ang mo kalokohan yan. niya rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? Oh. Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap na ang buhay nung nahalal. Wala pa yung allowance. Ay. Tapos na daw ang eleksyon, dapat may mga allowance na. Booking! Oh, booking kayo ngayon. So, ibig sabihin, andali, sabi niya, eleksyon ha. Kakabanggit lang niya, eleksyon. So, ginagamit nyo pala yan sa politika. Oh. Gago! Dapat imbestigahan ito si Mike Abe ng Senado. Ginamit nyo pala yan kasi, again ha, hindi ako. Galing sa bibig mo yan, Mike Abe. Tapos na yung eleksyon, nangako na may allowance. So, ibig sabihin, ginamit nyo kung sino mang mga angkor, o baka pati ikaw, o natural, nagre-reklamo ka eh. May allowance dapat kayo matatanggap. Dahil nga ngayon, sabi mo, nakaupo na yung mga dapat. Oh. Senator Erwin Tulfo, galing ka dyan sa RTBM. Ikaw ba yung nangako na sinasabi nito ni Mike Abe? Ikaw ba yung nangako na may allowance basta tulungan lang sila pangangampanya? Hindi kasi, anong ibig sabihin nun, ladies and gentlemen? Anong ibig sabihin ni Mike Abe nun? Na may allowance, supposedly, na ibibigay, natapos na yung eleksyon, nakaupo na yung mga kandidato. Anong ibig niya sabihin? Etong mga kandidato na ito, sino ba yon? Sila Erwin. Oh. Sila Tito Soto. Yung mga sabihin, lahat ng mga nasa nandyan sa bagong Pilipinas kuno na slate ni Marcos. Tinulungan nyo ba? At pinangakuan nyo ito mga to ng allowance? Ganun ba ang usapan dito? Ay. So, ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi ng iba na ginagamit nyo ang opisina ng gobyerno para mag-promote ng kandidato? Gago! Oh. Yan ang tinatawag na nahuli sa sariling bibig. Oh. Yan kasi. Gago! Ang daldal mo, ayan, yari ka ngayon. Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito Oh, sa PTV. Oh. Yung last election. O, ano nangyari? kasama ka doon, may allowance ka. Last election. Hindi. Mali ba yung pagkarinig ko? Bakit kayo papangakuan ng allowance? Eh, meron na kayong sahod. Di ba? May sahod na kayo. Bakit kayo bibigyan ng allowance? Dahil, sabi mo nga before the election, dahil pinopromote nyo? Ikinampanya ninyo? Ay. Gago! So Mike Abe, inaamin mo ba na bayaran kayo? Yung bang ibig mo sabihin? Hindi kasi allowance is not part of your salary. Iba yung allowance. Sana ko sinabi mo, may pangako kayong salary pero hindi binigay yung sahod namin. Pwede pang ganun eh. Pero hindi eh. Ang sinasabi dito, may allowance. Bago mag-eleksyon, may pinapirma sa amin. Hindi ibinigay yung allowance na yon. Bakit bago mag-eleksyon? Anong motibo nyo doon? Para saan yung allowance na yon? Para ikampanya ang kandidato ni Marcos? Ala namang kandidato ni Duterte. Ala, umamin ba ito si Mike Abe na merong bayaran kayo? Abay, ang lupit ninyo ha. Ano kailan ba nag-election? Mayo. Oh, di ba? June, July, August.
September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Nako po. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Yun naman pala Corruption eh. yan habang nadidelay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget. Nako. Korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Nako. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nako. Nasaan ang pera? Ah. Ayun na. Asa na yung pera? Ayan na nga ba sinasabi? Ayan na sinasabi, ladies and gentlemen. Korupsyon sa Malacanang, booking. Bayaran, booking. Gago! Sino sa inyo ang bayaran dyan? Sino ang pinangakuan ng sabi niya, angkor daw eh. So, Mike Abby, kasama ka ba doon sa angkor na yon? Alam mo talaga, eto, naniniwala na talaga ako eh. Yung greedy, yung pagiging greedy, talagang kakainin ka nito eh. Kaya nga alam mo ito ladies and gentlemen alam niyo ho ba na aside from the topic of hell, ay money ang madalas pinag-usapan sa Biblia? You know why? Because the love of money is the root of all evil. Love of money. It's a verb. Money is not wrong. Money is a servant for us to live, to have a fine life, comfortable life. Pero yung love of money is a different thing. When you say love of money, ito yung kahit meron ka na, ayaw mo pa talagang tumigil. Gusto mo kamkamin na lahat. Yun yung love of money. Yun yung greed. Kaya nga sabi nila, pag mayaman na ako, okay na ako. Hindi. As a matter of fact, maraming mayaman na mas greedy pa. Kasi remember, ang kabaligtaran ng pagiging greedy, satisfaction. O you are satisfied. Kaya nga meron din sinabi ang Biblia dyan eh. No? In all things, be satisfied. Kung ano yung meron ka. Huwag ka na maghangad. Kaya nga yung love of money, eto. Hindi, nakikita ko dito eh. I mean, allowance is not a salary. Kasi kung salary yan, di sana sinabi nyo, ba't di nyo kami pinapasahuran? Tama, mali. Allowance it's additional. When you say allowance, hindi karapatan dapat yan. I mean, unless pinangakuan talaga kayo, promote nyo si kandidatong ganire, bibigyan namin kayo ng ganire. So, ibig sabihin, you're using it for politics. Pero kung allowance lang dahil magaling ka o dahil may nagawa ka, bonus yan. Ang bonus ay bonus. Ang allowance ay allowance, ibig sabihin, wala, eto. Dahil natutuwa sa'yo amo mo, bibigyan ka. Ngayon, kung hindi ka greedy, kung ano meron, okay na sa'yo yun. Kung ano yung pagpapala, blessing, okay na. Kung wala, okay lang din. Di ba? Okay, kaya nga alam mo, di ba si Job, naalala nyo si Job. Nagpaalam yung demonyo, sabi ng, kaya lang naman masaya kasi pinagpapala mo yan eh. Ano ginawa ng Panginoon? Di ba? Hinayaan niya na hagupitin ng masasabi nating mga problema si Job. Ano sabi ni Job? Di ba? Nanggaling ako dito sa abo, diyan din ako mauwi. So kaya naman sinabi din niya na nagbigay ang Diyos, kinuha ng Diyos, okay lang sa akin. Dapat ganun ang reaction eh. Di ba? Kung may pagpapala, okay sa akin. Kung walang pagpapala, okay lang din sa akin. Ganun dapat ugali. Ugali nito iba. Di ba may allowance? Asa na yun? Ha? Hindi, alam mo, ito lesson sa buhay yan. Huwag niyong kakalimutan niya mga kababayan.
Pag kayo may bonus, bonus yun. Kung hindi bigay sa inyo yun, pagbigyan nyo na. Yan nyo na, wala tayong magagawa. Ganun ang buhay. Dapat hindi nakasalalay ang kasiyahan mo dun. O eto ngayon, kita ninyo. Because of that, ayan. Tukaan na sila ng tukaan. Mantakin mo, sabi nga ni ES, nag-aawayan na sila ngayon ng kamera. Tapos ultimong ito ngayon sa loob ng Office of the President. Nag-aawayan din kayo. Masasabi ba natin talaga nagkakagulo na sila? Alam niyo kung bakit? The root of all evil is the love of money. God bless everyone. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.